pulutan. Parang mataas na siya. Ang sana. Ba't parang naglalag kami? Ako na rin.
Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa pang-anim na edisyon ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa buong araw ng pagkakasama at pagpaparamdam ng inyong biyaya sa amin. Salamat po na kami ay binayaan ninyo na tawaging inyong anak at kayo ay tawagin naming Ama. Nawa sa aming programa ngayong gabi ay mas lalo pa naming makilala kayo bilang aming Ama at ganun din ay lalo naming ma-appreciate ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang panalangin na Ama namin. Idinadalangin din namin sa inyo ang lahat ng aming mga intensyon, lalo na ng aming mga pamilya, sa aming mga kasama sa trabaho, at ganun din po sa aming komunidad at sa aming parokya, sa aming simbahan. Ito po ay inihiling namin sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa ating lahat muli at ang ating magiging topic ngayon ay ang paggagalang, no, sa pangalan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, no. Sabi nga yung isa sa mga 10 utos ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa Lumang Tipan ay ang paggalang sa kanyang pangalan. Ito ay mamaya din pag-uusapan din natin na sa panalangin ng ating Panginoon doon sa Ama namin, nandoon din yung paggalang sa kanyang pangalan, no? Hallowed be your name, no? Ano nga ba ang importansya ng paggalang sa pangalan ng Panginoon? Siguro simulan natin kay Father Paul. Bakit nga ba isa sa mga utos ng ating Panginoon ng Yahweh ay ang paggalang sa kanyang pangalan? Ano nga ba 'yung meron sa pangalan ng Panginoon na kailangang igalang? Siyempre, no, kung titignan natin kahit sa buhay natin, no, kapag alam natin yung pangalan ng isang tao, isang bagay, no, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan, no, doon sa tao o bagay na yon, di ba? Kapag tinatawag natin yung pangalan, no, halimbawa, Father Dexter, no, Brian, di ba? Mapapalingon ka, di ba? Mapapatingin ka. So in a way, no, there is a certain kind of power, no, doon sa paggamit natin ng pangalan. At sa palagay ko, bukod doon sa kapangyarihan, no, na meron tayo doon sa pagtawag natin ng pangalan, it also indicates a kind of relationship, di ba? Halimbawa, di ba, yung mga may tawag tayo na tatay, no, nanay, lolo, lola. So meron din siyang a certain kind of affinity, no, or closeness, ika nga. No, tayo, halimbawa, sa isang pamilya, kapag tayo ay close sa isa't isa, no, we are using endearing titles or endearing names na kung minsan hindi alam ng iba, di ba? At kapag tinawag ka sa ganung pangalan, alam mong close kayo nung tao. O di kaya naman kapag hindi alam yung pangalan na yon, di ba? Nasabihin mo, iba yung relasyon nitong taong ito dito sa taong ito, no? So, I think, no, it's very important for us to know the name, no? In fact, in the Bible, no, laging itinatanong, no, di ba, nung nagparamdam ang ating Panginoon kay Moises, no, yun kaagad ang tinanong ni Moises sa kanya, who are you? No? Who do I say that you are? No? Kapag pinakilala kita sa mga Israelita, no? And we all know what God said, no? I am who am. No, na kung sa atin pangalan ba 'yon? Di ba? Doon sa pagpapakilala ng Panginoon, no, he gave his very existence, no. And in fact, di ba, alam naman natin na yung mismong pangalan na ibinigay ng Panginoon, yung reverence na binibigay ng mga Israelita doon ay napakatindi, no, na hindi nila mabanggit-banggit, no, yung pangalan ng Panginoon dahil sobrang taas, di ba? Sobrang grabe yung respeto na binibigay. So I think yun nga, no, napakahalaga nung pagbibigay ng pangalan kasi it indicates power, it indicates a kind of relationship that we have with people and things. Bago tayo magtungo kay Brother Brian, pakilala mo naman. Yes, oo nga. Yes po. Yung bisita ngayong gabi. First time Ayan. na may invite tayong Yan, no, kasi guest. mamaya Yes. makikita ng ating mga
mga listeners at saka yung mga sumusubaybay sa ating Facebook, no, kung bakit kasama natin. Pero pakilala muna natin ang ating guest for tonight. Siguro siya na yung magpakilala sa kanyang sarili. Okay, so magandang gabi po, magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig, Father Paul, Father Dexter, brother, magandang gabi. Ako po si John Lumanta. Hindi ako bago actually, Father, sa Usapang K, sapagkat nung hindi pa tayo nag-on air before the pandemic, sinimulan po namin ito ni Father Paul, Yes. 10 ng aming mga kasama. Ibigay mo nga yung history natin. Para at least yung mga ibang unang beses makinig ngayon ng Usapang K, no, they will know how it started. Yeah. Noon kasi mga panahon na yun, sometime in 2019, Father, if I am not mistaken, together with the Singles for Christ, no, na conceptualize po itong Usapang K. And ang purpose nito is to catechize, most especially the young, no, so and the young professionals. Pero nag-i-invite din kami ng mga not so young, no, no. So doon po kami sa simbahan, no, inumpisahan po namin. And if I am not mistaken, ang una pa po nating speaker noon ay si Father Paul Factora. No, tungkol sa canon law po agad yung aming Usapang kasal. pinag-usapan, no? So tungkol sa katisismo, tas biglang nagka-pandemic, pero hindi po natigil ang Usapang K sapagkat kami ay nag-online, no? Habang nagkaka-pandemic, habang ang mundo ay gulong-gulo, kami sa Usapang K, Santissimo Rosario Parish, sa pamumuno ni Father Paul, kami ay nagbibigay inspirasyon at liwanag, no, sa ating mga tagapakinig, no. So I'm so happy na ngayon sa ganitong setup ay naimbitahan niyo po muli ako. Tsaka attorney from simbahan, naging online, and then naging radyo na. Radyo no? Kaya na. ito na Yes. yung So, ating mode ngayon, no, Yes. ng Usapang Katisismo. yes, Ayan. para hindi lang po yung mga kaparokya po natin ang ating nare-reach out, kundi pati na rin po yung mga hindi natin kaparokya. Na meron tayong ganitong programa dito po sa SRP. At si John po ay attorney. Ayan. Ayan po, ako po ay isang naglilingkod po bilang isang abogado. Lawyer. Babalik na tayo sa ating topic, no? Attorney, welcome po sa ating Welcome, attorney. Brother Brian, dito sa sinabi ni Father Paul sa atin, no? Yung pangalan pala napakahalaga sa Biblia na pag tayo nagpapangalan, ibig sabihin nagkakaroon tayo ng relasyon, no? Doon sa unang-una sa lumang tipan, nung tinawag ni Adan at Eva yung mga hayop, ibig sabihin sila ay merong authority doon sa animals na yon. At napakahalaga na sinabi ni Father Paul yung panahon ni Moises, no, na binigay ang batas, no? At sinasabi ng doon lang sa unang pagtatagpo ni Moises at ni Yahweh, tinanong ni Moises, ano bang pangalan mo? I am who am. Ako ay ko. Ang minsan sinasabi natin, medyo mabigat lang yung theology, no? Pero ang sinasabi niya ito, nagkakaroon ng pangalan ang Panginoon dahil gusto niyang magkaroon ng relasyon, no? Ang Diyos at tao. Naging totoong relasyon ang nagkaroon na totoong relasyon ang Diyos at tao. Ang tanong dito, bakit nga ba kailangan naman natin sumunod doon sa pangalan at galangin ang pangalan ng Panginoon? Ano bang meron naman doon? Kasi naintindihan natin, ang Diyos sinasabi niya yung pangalan niya, pero ano nga ba ang responsibilidad naman ng tao para galangin naman ang pangalan ng Diyos? Thank you, Father, na para po akong bumalik sa kompre. Hindi, pero just to make the conversation lighter, no. Siguro, Father, I'll come from the perspective of the respect. No, kasi once we were given a name by the Lord, it means that He is giving us respect. Kinikilala niya rin tayo as His creation. So, more so of that respect to that name is that we recognize that the person is real. That when you know a person by name, you know that there's something bond in you. Merong namamagitan sa inyong dalawa na would be that sense siguro na would help you to be a value, to give value on that name. Kasi di ba pag binigyan mo ng pangalan yung isang bagay, parang you're not only giving it an identity or you're not giving a person an identity, but you are giving him or her a value. Yes. Di ba Yung kapag halaga. di ba pag nanliligaw ka nga, di ba, tatanong mo muna kung ano pangalan mo, di ba? Oo. Unang-unang tinatanong natin para tayo magkaroon ng isang relasyon sa isang tao,
ano ba pangalan mo? Yes. Kasi minsan magiging mysterious siya, pero habang hindi natin siya nakikilala, nakikita lang natin sa malayo, ay wala tayong relasyon. Pero pag tinatanong mo na yung pangalan, nagkakaroon ka ng, uy, ito siya. Kasi Yes. doon nagkakaroon kayo ng pagtatagpo, meeting place. Kaya tinatanong mo yung pangalan para magkakaroon kayo ng bonding. No? Attorney, di ba ganun yun? Yes, Father. And ang pinaka-importante po sa pangalan ay sa perspective naman ng batas, ito yung nagbibigay sa iyo ng identity. Hindi ba? Ang pagkakakilanlan ng isang tao. Kaya pag ikaw ay pinapanganak, ay una agad iisipin ng iyong mga magulang is ano ang pangalan nitong taong ito. And the parents would try to name their child kung ano yung gusto nilang maging itong bata na ito. Kaya tayo sa Catholic tradition, Father, kung maaari sana ipangalan natin sa santo, saints, no, or yes sa po. pangalan ng Panginoon, kasi gusto natin na ito yung magiging identity ng isang taong ito, ng batang ito. Tapos ito din ay may kaakibat na misyon doon sa pangalan. Kung matatandaan ninyo, Father, nasa Bible si Abram, pinalitan yung pangalan niya ng Abraham doon sa kanyang, because he will be father of all nations. And then si Peter, previously he was Simon, and then he was named Cephas or Peter, kasi siya yung magiging bato kung saan ifa-found ni Jesus yung kanyang church. So ito yung nagbibigay ng identity doon sa tao. Kaya pag ito ay nilapastangan, kung sa batas natin may libel tayo na pwedeng kasuhan, nilapastangan yung pangalan mo. Tsaka dahil ito ay identity mo, pag nagkamali yung spelling mo sa iyong birth certificate, gagastos ka, dadaan ka sa isang legal na proseso, maghihiring para maitama yung pangalan mo. So ganun kahalaga po yung pangalan doon sa identity ng isang tao. Kasi binibigyan ng personality, no? Yes. Na kakaiba, ito pag sinabi natin ganitong pangalan, ikaw yon at wala Yes. nang iba. Sabi niya, di Yes. ba? Ang pag sinabi nating person, hindi na po pwedeng ulitin at hindi na siya po pwedeng meron pang isa. Sabi nga nila, ikaw ay ikaw. Dahil pinoproteksyonan mo yung pangalan na iyon dahil binigay sa'yo ng magulang mo o nakita mo na ito yung binigay sa'yo ng magulang, pangalagaan mo. Sabi nga nila, kahit na hindi ka man nasalat ka sa yaman, pero ang dignidad at saka yung Magandang pangalan ay may bibigay mo sa magulang mo, hindi ba? Yes. Kaya siguro, Father Paul, no, yung pangalan pala, napaka-importante sa pang-araw-araw nating na para bago tayo pumunta doon sa paglapas ng sa pinaka natin topic natin, no, balik tayo sa Biblia, no. Yung sinasabi ni attorney kanina, binabago yung pangalan ng Diyos. Bakit nga ba, Father Paul? Ano nga ba yung mensahe ng Panginoon, ng Diyos, kung bakit kahit sa lumang tipan o sa bagong tipan, binabago, no? Nakita mo si Abraham, yung Abram, ginawang Abraham, no? Binibigyan ng bagong pangalan si Simon Pedro. Simon, ginawa niya Pedro, ginawa niya Bato. Bakit nga ba kailangan baguhin ang pangalan? Bakit di ba satisfied ang Panginoon doon sa pangalan? Siguro yung susundan ko lang yung sinasabi ni attorney kanina, 'di ba? So, para nagkakaroon ng bagong misyon, no, yung taong ito, o di kaya naman yun nga yung misyon ng Panginoon para sa kanya, 'di ba? Isa pang dadagdag ko dun sa mga nagbagong pangalan, yung namesake ko, 'di ba, si Paul. Ayan, dati siya si Saul, 'di ba? Tapos naging si Paul, 'di ba? So, parang isang pagpapakita symbolically na nagbabago, 'di ba? From being a persecutor of Christians, no, ngayon biglang siya na yung nangangaral, no, tungkol dun sa Panginoon, 'di ba? So, parang nagkakaroon ng pagbabago, no? Kung maihahalin tulad natin yung pangalan sa identity, no, talagang parang nagkakaroon ka ng change of identity din talaga. 'Di ba, kapag nagbago ka ng pangalan. I remember sa religious life, although hindi na nila ginagawa ito ngayon, kapag ka pumasok sa religious life at nag-profess na sila ng vows, merong practice noon sa religious life na nagpapalit ng pangalan. 'Di ba? And I remember yung principal ko pa nung high school. Hindi ko na maalala ngayon yung kanyang birth name, pero Ramona kasi siya ngayon, no? Sister Ramona. Although namatay na siya. Iba yung pangalan niya dati, no? And sinasabi nila na kung dati, no, they belong to a family, no, ngayon parang tinatalikdan na nila yung pamilyang yon at meron na silang bagong pamilya, 'di ba? Parang sa atin hindi lang yung pangalan, pati apelyido. 'Di ba? Sa atin, kung minsan pag sinabi mong may pangalan sila,
No, usually hindi naman yung name talaga kundi yung apelyido. 'Di ba? Yung may mga mayayamang pamilya, no, they belong to this kind of family. So, yung kaakibat na yun ng pangalan, 'di ba? And sa religious life, kapag nagpalit ng pangalan, no, noon ganun 'yun, parang hindi mo na babalikan yung pamilya mo, no? Ngayon nagkaroon na tayo ng ibang understanding niyan, Tsaka legally nagkakaproblema sila sa papel. No, kasi ang tawag sa kanila Mary, tapos maya-maya ang passport nila ganun, Ramona or ano. So medyo mahirap, kaya ngayon tinanggal na nila yung ganung practice, no? Pero kung titingnan natin, that's the repercussion kapag tayo nagpalit ng pangalan, 'di ba? Yung identity. Ewan ko kung totoong nangyayari sa totoong buhay yung napapanood natin sa mga detective, yung mga action films ba? 'Di ba? Ang dami-daming passport, ang dami-daming identity, 'di ba? Napapalitan talaga Pupunta siya. sa isang lugar, ganito siya, punta siya dito. Yeah. I mean, it's really about yourself. No, sino ka ba talaga? At the end of the day, parang ang tanong, sino ka ba? 'Di ba? So, Kaya siguro yung national ID. Yes. Pinag-uusapan mo yung national Oo. ID, Meron. driver's license, etc. Iisa dapat ang pangalan, di ba, attorney? Parang kailangan pare-parehas ang pangalan mo. tsaka Dapat consistent. tsaka bago yan, attorney, pero naano ko lang sa parokya kasi, no, 'di ba? Yung baptismal natin. Certificate. Kung minsan, yung mga magulang, syempre sasabihin yung pangalan, kung minsan meron tayong mga limitations sa mga regionalistic limitations natin, di ba? Yung mga I at saka yung mga E. No, halimbawa, yung mga pangalang yung mga may I at saka E, nagkakamali ng sulat. No, kaya doon nagkakaroon ng problema doon sa spelling. Yeah. Di ba kung minsan? And napakalaking niyan, kahit isang letra lang, no, na mali, kailangan mo talaga siyang Yeah. ayusin. Kasi kung hindi, they will not recognize that as being ikaw. Maghihiring pa yan, Father. Mahaba Yes. pong proseso. At saka, ganito na lang po, gano'ng kahalaga yung pangalan. Minsan, pag nag-apply ka ng NBI clearance, tapos meron ka palang kapangalan, yung kapangalan mo may kaso. May kita. Kasi ikaw May mahihit hit. ka. Oo. No? So, mahihirapan ka. No? So, ito yung mga consequence ng mga problema patungkol sa pangalan, Father. Kahit doon sa airport, minsan pinapatigil ka doon dahil meron ka palang kapangalan, ikaw yung junior, tapos kapangalan mo yung pangalan na yun, tapos hinuli ka. Yes. Ang tagal mo doon sa immigration dahil kapangalan mo. Kaya parang napakahalaga pala, attorney, na kailangan consistent yung pangalan mo at ikaw iyon. Yes. Parang, ito rin yun. Dapat po ma-match po yung kung ano yung mga documents nyo. Kaya para sa mga nakikinig, parang legal advice na rin ito. Oh, Father, no, una sa mga magulang nagkakaproblema, yung pag nagbigay sila ng pangalan ng anak nila, ang haba-haba, mga 4 na pangalan. So iwasan nyo po 'yon. Huwag niyo naman pong pahirapan yung mga anak po ninyo, no? So mga isang pangalan, okay na po siguro 'yan, no? And later dapat mahalaga din, Father, no, kung doon nagpag-usapan yung NBI clearance, malinis yung pangalan mo. Kasi maka-encounter ka naman ng ganitong problema, no? May kapareho kang pangalan. Kung ikaw naman talaga ay cleared, masusolusyonan naman yung problema, kumuha ka ng clearance. Ang problema, doon tayo sa pinag-uusapan namin, kung yung mismong pangalan mo, ikaw mismo, may problema, marami kang kaso, marami kang kababalagan sa buhay. Diyan yung sinasabi ni na Father, huwag mong sirain yung pangalan mo. So, ganun po ka-importante yung pangalan. Yung, Siguro, meron ka pa, Father? hindi, yung paninira lang ng pangalan, di ba? Parang, I mean, it also goes to show yung kanina sinasabi ko, yung pamilya. Di ba? Yung parang anak ka ng nanay mo, ng tatay mo, no? Kapag ka meron kang ginawang maganda, di ba? Lalo na yung mga matataas ang grade, halimbawa, di ba, sa school, nakikita natin yan, oo, anak ko yan, di ba? Pero kapag ka may ginawang hindi maganda, di ba? Ay, naku, ewan ko ba kung kanino nagmana yan, baka sa'yo. Di ba? Magtuturoan bigla yung mga magulang, di ba? So, parang ganun din, no? We really have to take care, no, of our name, and it will not only affect us, no, kundi even yung background natin, di ba, yung pamilya natin, kung saan tayo nanggaling. Doon din sa Biblia, no, Brother Brian, makikita mo yung salin lahi, no? Kaya importante yung salin lahi na okay yung salin lahi kahit sa DNA, di ba? Pag hindi naging maganda yung DNA, hindi rin magiging maganda yung kahihinatan. Pero doon sa pangalan din, kailangan daw nila, inaalagaan nila yung pangalan, yung magiging relationship, no? Kaya napakahalaga, hindi lang nung pangalan, kundi yung pagkatao nung pangalan niya. Kailangan kasi, hindi lang doon sa pangalan, kundi yung pagkatao niya. Kailangan may magkasabay. Ang ganda-ganda ng pangalan mo. No, kunyari, binati, huwag naman tayo magpapangalan. Pero Michael, like God, etc. No? Sabihin,
kailangan kung ano yung binigay mo doon sa pangalan, ay kailangan makuha mo, ma-match din sa pag-uugali mo. Hindi yung, kasi minsan, syempre, of course, yung mga, kasi yung karamihan na ngayon kung sino yung artista na sikat, no? Malalaman Doon mo, nila ipapangalan. Isusunod niya, yung sabihin, name. ay, si Marimar ang pangalan niya. Alam mo na kung na 90s yung bata. Yes. Pinanganak, no? 90s Pero pinanganak. napakaganda na pag pinangalanan mo pala yung bata, ay kailangan mag-match doon sa personalidad at doon sa tao mismo, Brother Brian. Mga Father, kasi di ba parang binabanggit natin na yung value ng pangalan talaga would go down to the origin. Di ba kaya tinitignan natin pag pumunta tayo sa isang lugar tapos di tayo familiar, laging tinatanong natin dun sa mga locals, saan ba nanggaling yung pangalan na to? Di ba kasi it will bring the idea na may pinanggalingan yung pangalan na yun, na kaya pinangangalagaan yung pangalan na yun, kasi hindi lang yun ngayon na nangyari yung pag-aalaga sa pamilya or sa pangalan. It really flows down to series of generation na pinangangalagaan yung pangalan. So, siguro, Father, going to the context of the Bible, mahalaga din yung pagkakaroon ng pangalan kasi number one, sabi nga na Father Paul kanina, it talks about mission. And number two, siguro, in the perspective of the Bible, when God gave you a name, it is something that would allow you to respect also yourself. Kasi di ba parang ang tingin natin sa pangalan is the respect should come from other people, na dapat yung pangalan natin dapat irespeto kasi we have a lot of honors, we have a lot of interest na nagawa natin sa buhay. Pero minsan tayo rin yung kagawa ng mga bagay, no, na sumisira din sa pangalan natin. So siguro yun yung dapat tayo na maging aware din na merong mga times din na if we are asking for people to respect our name, our views, our origin. So siguro dapat manggaling din sa atin yung origin or yung force na yun, no, yung motivation yun, na pangalagaan natin yung pangalan natin. Yung pangalan talaga napakahalaga dahil makikita mo na kapag maganda ang pangalan na ibibigay mo sa mga tao, ipinapangalan ka sa statwa, ginagawa ka ng statwa, ginagawa. Ito nga si Fernando Po Jr., ginawa yung sa Roosevelt. Roosevelt Station, ginawang Fernando Po Jr. It's an acknowledgement na merong nagawa yung tao o kaya yung isang street, no? Yung dating Governor Forbes, ginawang Arsenio Lacson. Ibinibigay doon sa tingin nila na may na-contribute sa society. Ganun ba talaga, attorney, na yung mga pangalan pala pwede natin ipangalan kung kanino na, kunyari, itong kalye na ito o Yes, itong lugar na ito. yung School. school. Ano nga ba? Bakit nga ba? Yes, pwede? by virtue of the law, Father, no, so nagsasagawa ng batas para ipangalan ng isang street to remember a particular person, no? So, malamang yung tao na yan ay may heroic act na ginawa ng buhay niya. It's to honor that person. So, nabanggit niyo po yung Roosevelt Avenue, yan po ay Fernando Po Jr. Avenue na ngayon. At may bago pa, Father, actually, yun pong BIR Road, Agam Road, Senator Miriam Defensor Santiago Avenue na yan. It's number one, it's to honor that person. And number two, it's actually to imitate also the heroic values of that person. Ito yung ginawa, no? Ito yung ginawa ng taong yan. Maaring makapag-inspire yan doon sa mga citizens na gumaya sa kanilang mga magandang ginawa, no? Para na rin yung ating mga santo, Father, di ba? We honor them during their life. And also, the church will try to teach, no, through this person, ito yung example ng isang magandang Kristiyano. So, yun po yung purpose doon, Father, pagre-rename ng mga kalsada para hindi sila mawala sa memory ng taong bayan. Yung kanilang mga ginawa with the hope na sana gayahin sila. Marami pang tumulad sa kanila. Ganon din siguro sa ating buhay Kristiyano, no? Kaya babalik tayo doon sa binyag na pinapangalanan natin siguro sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno na kasi may particular saint within that day. Kaya pinapangalan doon sa bata kung sino man ang santo na nakatuon doon sa araw na iyon, no? Kaya Father Paul, parang tingnan mo, makikita natin na yung minsan yung lugar naaalala natin doon sa tao, yung lugar. Kunwari pag sinabi nating Bethlehem, ano yung naaalala natin? Di ba yung baby Jesus? Pag pumunta tayo sa Fatima, sino yung maalala natin? Yung tatlong bata. Yes. Minsan pala, Father Paul,
na kapag pumupunta ka sa isang lugar o may naaalala ka isang event, may naaalala ka ding tao. May Yes. naaalala ka rin doon sa pangalan na iyon. Naalala ko ito kakagaling ko lang ng Spain, di ba? May nakwento yung isang pare doon, halimbawa doon sa lugar ni San Vicente Ferrer, di ba, sa Valencia. Valencia. No, merong doon, parang yung baptismal font niya. And of course, when you say Vincent Ferrer, agad-agad yung lugar niya, di ba? And doon sa baptismal font kung saan siya bininyagan, no, marami yung mga taga doon and even from outside na gustong doon din mabinyagan. No, nang sa ganun daw, mahawahan sila nung katalinuhan, di ba? Yung kagalingan nitong taong ito. No, in the same way, yung pangalan, halimbawa, pag tinawag kang Vicente, di ba? Yung lolo mo, Vicente, kasi yung lolo mong ito, napakatapang, sasabihin. Para at least man lang maambunan ng katapangan itong bata, di ba? So, parang gano'n, no? Parang it's not just by way of imitation, but also parang hope ng mga nagpapangalan, no, na mamana nila, no, yung kung ano mang mga virtues. No, same thing with the saints, no, ganun din. Yung mga pangalan ng mga saints na naging martir, no, naging mga lovers of Christ, etc. na sana mamana din, no, nung mga kabataan. So it tells so much also of yung mga hopes at saka yung dreams, no, o kaya pwedeng gamitin yon against dun sa mga pangalan, di ba? Ikaw pinangalanan ka pa namang Jesus, bakit ang tigas ng ulo mo? Di ba? Parang ganun, parang Yung pwede rin negative nilang connotation. yun sa pangalan, di ba? Na because we associate it with characteristics and Yes. with yun nga, yung mga mabubuti na mga mga virtues, no? Kaya minsan natatawa ako, Father, no? Sa mga minsan nakaka-encounter, nakakapakinig ako ng mga kaso sa korte, pangalan niya, pagpalagay na natin, Jesus. Jesus. Tapos yung kaso niya, pag nanakaw, no? Baliktad ata, dapat hindi O kaya baka Judas yung pangalan, di ba? Tapos all throughout Or your all life, throughout- you will be seen as diba? Judas. So, parang nakakahiya. No? Pero balik na tayo dito sa pinaka-topic natin na pagsamba, no? Pagsamba at paggalang sa pangalan ng Diyos. Kasi Brother Brian, alam natin na ang Ama namin, marami siyang components, no? Ama namin, sumasalangit ka. Yung pangalawang importante, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Bakit kailangan na sinabi ng ating Panginoon, ito yung pinakautos niya sa mga disipulo, no? Sa lahat ng mga nais sumunod sa kanya, paano manalangin? Isa sa mga binanggit ng ating Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Bakit kailangan nating sambahin ang pangalan ng Diyos? Siguro, Father, it gives the weight, no? Na yung sinasamba natin is something that we don't really deserve. No, na it boils down na when the Lord asks us to honor His Father's name in prayer, sinasabi niya na this person that you're talking to is my Father. And di ba minsan in the context of our life, pag may mga nagsasabi sa atin, di ba, parang sabihan mo na lahat ng masakit sa akin. Huwag mo lang sabihan ng masama yung magulang ko. Di ba? And it boils down, Father, to that command of Christ to honor the name of His Father, because it's something that we really don't need deserve. No, we don't deserve it to call God, no, our Father. Kumbaga, we are receiving just a share of that identity of the Father. Oh, I think isa pa dyan, di ba, yung bakit ba nararapat na igalang natin ang ngalan ng Panginoon, di ba? Dahil dun sa relasyon natin, unang-una, dahil tayo nilikha ng Diyos, di ba? Siya yung nag-create sa atin. And katulad nga ng sinabi ni Brother Brian, na parang napaka-unworthy natin, no? Even to call God as our Father. No? Because we know how powerful God is. No? Sa isang pitik lang niya, mawawala na tayo sa mundo. No? In the same way na tayo ay nilikha niya. So He deserves, no, our honor and our worship because we are created, no, creatures. Isa sa mga sinabi natin ni Attorney kanina, yung pagsamba sa pangalan ng Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin na parang limitasyon na tayo, sabi nga ni Father Paul din, no, na limitasyon na alam dapat natin kung sino yung dapat nating igalang, sino yung dapat nating sambahin. Kasi minsan, dahil masyado tayong nagiging pamilyar doon sa relasyon nga, no? Nagiging pamilyar tayo sa relasyon. Familiarity breeds contempt. Diba? Kahit sa magulang, nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo. Akala natin, kaibigan natin, totoo naman, naging kaibigan natin magulang natin, naging kaibigan natin yung mga nakatataas sa atin, mga nakatatanda sa atin. Minsan, nakakalimot Sobra. tayo na, nasosobrahan na parang, ay, teka muna, may limitasyon din. No? Magulang mo pa rin ako. Oo. Anak pa Parang rin ganun kita. din sa Panginoon, sa ating Diyos. No?
binigay sa atin ang pangalan ng Diyos hindi para alipustahin kundi upang igalang at Igalang. sambahin. Yung pagsamba na kasi na yun, pag sinabi nating pagsamba, sabihin, may limitasyon. Kaya kahit dito sa mga altar natin, no, dati May kasi yung lugar. mga May railings pa yan. May lugar, Oo. sanctuary, di ba? Yes. Sanctuary, saka yun sa mga tao. Oo. Hindi pwede yung parang kung ano pinaggagawa mo sa Sa altar. Sa altar, sasayaw ka dyan, nagbibideo okay ka na. May limitasyon. Alam mo kung saan, no? Kung saan dapat ang limitasyon mo bilang isang tao at sino ba ang kinakausap mo. Kaya yung sambahin ang ngalan mo, patungo yun na sinasabi natin na tayo lamang ay tao, tayo lamang ay creatures, nilikha ng Diyos, no, na makapangyarihan. Attorney, tama ba? Yes, tama po, Father. Kasi bakit natin sinasabi ito? Kasi papunta na tayo doon sa Dun sa topic topic. natin. Okay. No? Oo. Na medyo controversial dahil pinag-uusapan hanggang ngayon. No? Yes. Kahit sa BBC, pinag-uusapan na siya. O talaga ba? International, Oo, ano na siya. International na pala yan. Oo, nasa BBC na siya na pinag-uusapan kung bakit ano ba nangyari dito. Kasi yung kasi ang medyo ang hindi naging, sige Father, gusto mo Oo, bang bigyan mo na ng actually, summary kung bakit O baka ano naguguluhan yung pinag-uusapan ating natin? mga listeners. Viewers. Ano ba yung pinag-usapan natin? Well, we are talking about yung controversial na rendition ng Ama Namin. No? Bukod dun sa music na remix is yung manner, no, ni Luca. Pura Pura Luca Luca Vega. Vega. Yan. No? So, alam ko marami na rin narinig yung ating mga tagapakinig tungkol dito. And marami na rin reaction. No? Na yung iba sinasabi, no, parang kabastusan yung ginawa niya, no, dahil nakasuot siya ng parang Nazareno. No? And then, sumayaw-sayaw siya na parang very inappropriate. Ika nga, di ba? Doon sa, in-explain kanina ni Father Dexter na sa simbahan, we even have a place na sanctuary, yung what is proper. No? And nag-evolve na yung topic, no, na ang topic na ano ba talaga yung proper, ano yung hindi, no, ano ba yung offending religious feelings, no, or religious or an expression of art, no, kasi yun yung sinasabi ni Pura na yung kanyang ginawa is actually an expression, no, and walang pwedeng mag-judge sa kanya dahil yun yung kanyang way of zassifying, di ba yun ang term, Yes. zassifying worship. No, and I guess marami ang nag-react dahil napakahalaga, no, or well revered yung panalangin na yon na Ama Namin, no, dahil hindi lang ito basta na imbento ng simbahan, ito ay tinuro mismo ng ating Panginoon, no. And then the manner na ginawa pa niya, no, ay parang oo. Muna po tayo pumunta Ayan, doon. sige. Medyo ano po tayo. So, unahin po muna natin kung ano po yung nangyari. Yes, Ano po oo. ba yung nangyari? Brother Brian, ano nga ba yung nangyari? Ano nga ba yung naging sa una, ano ba yung ginagawa kasi ni Pura, no? Luca Vega. Ano ba yung talagang ginagawa niya bago dumating doon sa part na meron na siyang na-offend? Ano ba yung ginagawa niya? Sa mga nabasa ko, Father, no, actually sinend lang din sa akin ito ng isang friend ko sa Facebook, no. Tapos sabi niya, brother, panoorin mo nga to. Nung una pa lang, siguro naman na yung context ng mga nanonood sa atin tsaka yung mga nakikinig. Una pa lang, parang ayoko na siyang i-play kasi it really looks like really something na would disrespect. If there's something grave than disrespect, siguro doon na rin yan. But we need to understand that Pura Luca is a drag queen, no? She's doing this art, pero at the back end of that story, maybe Father, we can look at why she did it at first. Na bakit ginamit niya yung form ng art na yon na sinasabi niya it's her expression, pero bakit umabot siya dun sa ganong time na or situation? Isa sa mga sinasabi, attorney, no, parang baka may ano tayo, no. Isa sa mga sinasabi kasi ni Pura Luca Vega na she's a drag queen, no? And she has performed even many times over, no? Marami siyang ginaya, marami siyang ginawa na nakita niya sa sarili. Pag sinabi kasing drag queen sa mga listeners natin, sila yung nagbibihis babae, no? Siguro yung mga gays or even lesbians, nagsusuot sila ng bandamit babae, may ginagaya sila, at pumupunta sila sa mga TV shows, nagpapakilan, may talent silang ganyan. Iyon yung ginawa. Actually, parang nanalo pa yata si Pura Luca Vega sa isang talent show yata, no? Parang Drag Queen Philippines pa yun or what. Doon siya nanalo. Parang nanalo siya, siguro hindi naman pinakapanalo, pero isa siya sa mga nanalo, no? So parang sinasabi niya na parang siya ay isang drag queen, ginagawa niya
yung mga gusto niyang gayahin, no, bilang drag queen. Tama ba, attorney? Na puro pag ginagaya niya, wala dapat magiging offensive. Yan ngayon actually, Father, ay subject na ng isang kaso na i-file sa kanya. May mga deboto po ng Nazareno na just last week lang po ito na nagsampa ng kaso sa kanya sa Office of the Prosecutor ng Manila. Ang kaso po ay tungkol sa indecent shows, no? Yun pong provision na yun ng revised penal code. So, sa ngayon, Father, we can no longer talk about the merits of the case of that performance kasi yan na po yung binibigyan na po siya ng pagkakataon para officially ay Yes. masagot na po niya yung mga habla po no sa kanya. So doon po naman kung gagawin naman po ito ng ibang tao, I think this will be a test case, no? Doon natin malalaman kasi hindi pa ito nangyari, no? Before. This is the first time na may ganitong tao na expose na may ginawang ganito. Yan ngayon ay magiging test case para dun sa mga susunod pa na events. Ano ba ang tingin ng batas dito? Kasi as far as we are concerned, marami po talagang na-offend, no? Marami tayong na-offend. Whether itong offense na feel natin ay kaakibat ba ng isang isa ba siyang criminal act? It's something that we have to wait and see. Ano, kasi mayroon na pong nagsampa ng kaso. Just last week lang po ito, no, Father, doon po sa Office of the Prosecutor ng Manila. Diba? I Napakabigat think na kaso. nag-iiba na yun kasi kung kaso na, ibig sabihin, talagang, kasi before, syempre, kapag social media lang yan, no, everybody is open for their own opinion, Oo. no, parang trial by publicity na nangyayari. Pero I think maganda na kung meron ng kasong na ibigay, yun na yung magsisilbing paliwanag, ika nga, no? Oo. Pero I am just thinking, no, kasi siguro kung ititignan natin yung pinag-usapan natin, yung expression na, kasi yan ang palagi, di ba, yung freedom of expression, no? May limitasyon ba yon, no? Kumbaga, pag sinasabi ba sa batas, may limitasyon ba yung freedom of expression na yan? Or Yes. art na yan? No? Kung ikaw po ay may isang karapatan, no, kahit ano pong karapatan yan, freedom of expression, freedom to kahit anong freedom, pwede mong i-exercise lang ang freedom mo, no? Kahit saan, no? Kahit papano. As long as hindi ka nakaka-affect dun naman sa right ng ibang tao. Like for example, magkaraoke ka sa bahay mo. Lakasan mo, kumanta ka ng kumanta. Common. Hindi po isang krimen, no? Ang magkaraoke ka. Pero kung yung pagkakaraoke mo ay nakaka-apekto na sa pagtulog ng kapitbahay mo kasi alas 12 na ng Pwede hating pala gabi, yun. no? So pwede mo na siyang isumbong, no? Mhm. Kasi nuisance na yung ginagawa. So ganun din po yung freedom of expression. Tayo po ay may freedom of expression. Pero kung yung iyong expression ay naninira ka na ng pangalan no, ng ibang tao and na-publish mo ito either in a newspaper or wherever, no? Baka Sakop na ba itong hindi. social media kaya? Sakop na. Sakop no? na. Kaya nga, Okay. ang libel ngayon, Father, may cyber cyber. libel. No? okay. Yun yung tinatawag na cyber libel. Pag naninira ka ng ibang tao, ng pangalan ng ibang tao, no? Na in a malicious manner. So, meron pong limitasyon. Yung Yun pong freedom. ating freedom, no? Ano nga ba, Brian, yung ano nga ba yung naging offensive na siguro hindi naman siguro sa batas yun, pero ano yung naging tanggap kasi ng mga tao na mga Kristiyano doon sa ginawa ni Pura Luca Vega? Being a Catholic country father, no, na sinelebrate pa natin yung 500 years, yun yung tinitignan ng tao kasi na kahit hindi mo nang sabihin or hindi ka aral na na isang Kristiyano, no, kung pagpalagay na lang natin na yung picture ng magulang mo, no, binato ko sabihin natin ng pintura, no, di ba magagalit ka rin? So parang ang tinitignan ngayon ng bigger picture ng Catholics is that kahit hindi mo sabihin sa akin na or sabihin mo man sa akin na art yung ginagawa ko doon, pero it doesn't mean na yan yung expression mo. Na pwede mo nang gamitin yan na invoke mo yung art tapos sabihin mo lang na kasi gusto ko lang, it's my expression.
doon siguro yun yung nakita nilang Isa sa For mga kasi limitations, naging offensive sa mga Katoliko, kahit mga Kristiyano, hindi lang mga Katoliko, kasi marami tayong mga kapatid na Kristiyano na naging offensive sa kanila. Yung yung unang-una doon sa pagsabi nila ng Ama namin, no? Pag habang kumakanta ng Ama namin na napakahalaga, no? Parang pinag-party pa nila, no? Parang walang paggalang Yung doon sa Ama context namin. din, Oo, no? parang gano'n. Na sumasayaw si Puro Luca Beca, no? Yung nag-headbang siyang gano'n. Ano yung tawag na sa gano'n? Yung rayos. Yung rayos niya. Nazareno. So parang nakita ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko, medyo offensive na yata ito. Siguro sa context nila, no, doon sa mismong lugar na yon, hindi sila masyado. Pero pala, nakita ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, teka muna, hindi nagiging offensive. No? Meron din sa mga TikTok na ginawa rin si Puro Luca Vega, no? Yung Oscar naman, na parang ginawa niyang Review. Ostia review, no? Na parang tinitikman niya yung ostia, na parang ano ba ito, gaano ba kasarap to, kung gaano Yung ba design. crispy, no? So parang sa atin, doon sa ating pananampalataya, yung paggalang natin doon sa tinapay na iyon, paano natin at tinatanggap, no? Kahit nga yung iba na bawal ngang tanggapin sa kamay, na kailangan sa bibig lamang, no? Nilalagay natin sa monstrance, sinasamba natin. Kaya doon talaga na-offend yung mga Katoliko at mga Kristiyano. Teka muna, hindi na kailangan natin igalang dapat. Ang dapat igalang. Kaya sinabi niya, hallowed be your name. Kasi Hallowed be thy name. alam natin yung dapat limitation natin, Lord. Diba? Tsaka, Father, yun kasing tinuro sa atin ng Panginoon na ang ating Diyos ay ating Ama. No? Yun ang feeling ng mga Kristiyano. No? Ama natin ang Diyos. Paano pag ito ay ginawa nga, Father, yung sinasabi Yes po, mo, sa diba? sarili mong ama? Kung may may isa dyan na gino-joke-joke yung tatay mo or yung nanay mo, di ba? They're putting your father or your mother in a bad light. Image. Siyempre ma-offend ka, no? Yung iba nga nakakasapak pa, no? Pag binastos mo yung huwag Naging mong away ulitin yan, pa. kasi binabastos mo na yung magulang ko. Yan yung na-feel, no, ng mga Kristiyano. Kaya nga umabot na nga na pati yung mga sanggunian, Father. Yes po. na nag-declare Meron na. na po ng yung Persona non grata. No? Ayan, no? maganda So, rin yan yung, ipaliwanag. Ano ba yung ibig sabihin nun, attorney? Well, Persona yung non grata. persona non grata, it's actually from Latin, Father, which means an unwelcome person, no? Isang person na hindi welcome, no? If I could just trace a short history of that, Father, it all started in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, no? In 1961, itong term na persona non grata, unang lumabas sa batas, applicable doon sa mga diplomats. Doon sa mga diplomats na hindi na sila welcome nung government where they were accredited, no? So they are declared persona non grata. So pinapauwi na sila doon sa kanilang mga bansa. Doon po nag-umpisa yung pagde-declare ng persona non grata. Itong ating mga local sanggunians dito, gustong gayahin yung ganon. So nagde-declare sila ng particular tao, binastos yung kanilang lugar, ganyan. Dinedeclare nila na persona non grata, no? So ito ay nakaabot sa DILG natin kasi merong isang sanggunian, kontrapartido niya nila yung mayor. Dineclare nila as persona non grata yung kanilang mayor. No, with the hope na itong mayor nila hindi nila pa uupuin, no. So nakarating na naghingi na okay din 'yan, brother, no, nang ginawa nila, hindi nila kapartido siguro. So hininga ng interpretation sa DILG. Ano bang effect nitong persona non grata na to? Ang sabi, kasi yan, yung mga pagde-declare ng persona non grata, it's just a resolution, no? Dalawa kasi ang pwedeng output ng ating mga sanggunian, resolution tsaka mga ordinances. Yung ordinances, mga batas yun, no? Batas trapiko, for example, ganyan, mga bawal magtapon, mga ganyan, ordinansa po yun. Pero itong pagde-declare ng persona non grata, doon lang po siya papasok sa resolution, which according to the Supreme Court is just an expression of the sentiment of the sanggunian, no? So expression lang siya ng feeling ng sanggunian. And you know, the sanggunian are representatives of the people also, no? Kasi mga legislation. So
yun yung kanilang expression na offend kami. That's why we are declaring this particular person as a persona non grata. So it's just a sentiment. It has actually no binding effect. So hindi no? naman pwedeng pagbawalan na nila si Pura na pumasok doon sa... Hindi po ganun ang ano. Oo. So expression lang po 'yon kasi ang isang tao, ang isang citizen, meron din pa siyang constitutional right to travel Yes. and meron din siyang constitutional na right or freedom of abode. Ibig sabihin, kahit saan, Pwede free pa rin po siyang mag-travel, free pa rin po siyang tumira even dun sa lugar kung saan siya dineclare na persona non grata. So hindi po makakapag-modify ang isa pong sanggunian resolution ng Constitution at ng ating batas. So in the case of that mayor, sabi ng DILG, pwede niyong i-declare yan kasi sentiment niyo yan. Pero hindi kayo pwedeng, hindi niyo pwedeng siyang pigilan dahil nanalo naman siya. And under the election laws natin, siya talaga dapat umupo. So ganun din po yon. It's just a Ay sentiment. Pura, ganun din. Oh, ganun din po. Oo. Pwede pa rin siyang mag-travel, pumunta doon. Yes po. But ako po, personally, parang ako po in my personal opinion, ginagalang po natin yung nagde-declare ng persona non grata. Kasi meron din pong mga Sunod-sunod na kasi, di ba? From one place to Yung na another. Florida Blanca, Oo. Pampanga, General Santos, Tobo, Negros Occidental, Manila, Bukidnon, Laguna, Cagayan de Oro, Nueva Ecija, Cebu City, Dinagat Islands, Occidental Mindoro. Wow, ilan na in total? Isa kasi sa mga question kasi yan dito no ng ating Mga viewers, may phone-in question. Wow. Sabi kasi tinanong na rin ni Father Paul kanina, if declared na non-persona non grata ang isang tao, ibig bang sabihin nito, banned na yung tao sa lugar na yon. Nasagot niya naman na hindi naman. Hindi No? naman. Pero paano daw na monitor isang lugar if ever pumunta yung taong yon na persona non grata? Minomonitor ba yung taong Ano ba yun? O yun? ito, dito na yan. Lalagyan ba na you're not welcome? Wala naman. Wala pa naman po ako nakita na nagganon po kasi as I said, it's just a matter of sentiment. No, pag yan naman ay pinigilan mo magtrabaho, ikaw naman yung makasuhan kasi karapatan po 'yon na nasasaad po sa atin pong konstitusyon. So ano naman ang epekto yun sa tao na binigyan mo ng persona non grata? Anong epekto? Kasi hindi mo pwedeng kasuhan. Hindi mo hindi siya po pwedeng na iban doon sa lugar na yan. Ano naman effect doon sa tao na ini-expect natin? Hindi ko po I cannot speak for that person being declared as a persona non grata kasi marami din po yan, hindi lang po itong tao na ito, marami Even before, meron na po, pero hindi naman po sa In general, ganito ano po ba yung kaso. epekto doon sa tao pag sinabi natin, persona non grata to tao? Well, it's just as I said, Father, it's just communicating the sentiments of these particular people. Maybe to remind that person na, we are offended by your acts. Mukhang hindi naman ata tama yung inano mo. Na hopefully, Oo. ma-realize niya na parang Hopefully, may mali, ma-realize niya di na ba? maraming nag-react, no? At Tsaka mag-iingat na siya sa susunod. Di ba yung isa Oo. yung si Hipon, di ba? Ganun din Yes. noon, yung persona non grata rin siya. No, I hope later on, naging mas maingat na siya sa pagsasalita niya or hindi pwedeng bigla lang siya nagbibigay ng ganung Tsaka comments. lesson na rin po ito para dun po sa iba na wag sanang maulit itong mga ganitong pangyayari. But hindi ko pa naman po na napapakinggan na yung simbahan ay nagde-declare ng Persona non grata. yung mga diocese, wala naman tayong naririnig na nagde-declare na persona non grata. And ako, in my personal opinion, karapatan naman po yun ng mga sanggunian na mag-express ng kanyang sentiment. Maybe tayo na mga nasa simbahan, of course, we have to pray. And secondly, merong statement kasing in-issue si Pura na walang nakipag-usap sa akin. Sabi niyang gano'n. So, perhaps baka pag-isipan natin, baka kulang lang tayo sa dialogue, no? Or, ewan ko kung sino ang nagkulang. Baka wala ding nagturo, no? Baka wala ding parang usapang gay na nagpapaliwanag. Sana sa nakikinig siya ngayon. Oo, so parang this year we are actually ang pinopromote ng simbahan is yung synodality, no, yung listening presence ng church. Maybe we have to listen also to this person, and kung meron din siyang open heart, makinig din siya sa atin, no, na ito yung gusto nating i-communicate sa kanya.
Kasi we are not actually condemning any person. We're condemning the act, no? We love that person, no? And sabi nga no si Saint Paul, Father, na where sin abounds, no? Grace Abounds abounds all the more. And yun pong sa divine mercy natin, sinulat ni Saint Faustina na the greater the sinner, the greater the right of that person to my mercy. So maybe we have to approach this problem, no, through that with an open heart and an open mind, no. Ayun. Maraming salamat po sa nagpapadala po ng 50 stars sa atin. Yes. Wow, may nagpadala. Yung mga Kay stars Sir na Thank you. Bong Dukut. At hello po sa mga nakikinig sa atin, lalo na sa mga taga Jensan. Bago tayo ituloy natin, no, kasi medyo kulang na tayo sa oras, may phone-in question ulit. No? Sa panahon daw po ngayon na nauuso yung created names, yung mga shortcut, proper po ba na tawagin ng Panginoon na Papa G or JC for Jesus Christ? Siguro Ano ba yung Father created Paul. names na yan? Ngayon ko lang narinig yan. Ang dami ko Kasi- natututunan sa ating programa. Parang yung ating mga tao na yung mga tao na Parang gusto nickname, ganun ba? Oo, para Okay. makarelate siguro sila, no? Papa G. Oo, Papa Papa G. G. Or JC. Napaghahalata yung edad natin, Father Dexter, no? Yung created names, So, nicknames. pwede ba yun na tawagin si God na Papa G? Or Papa Jesus kasi dati eh. Personal May ba Papa- question yan? Kasi sa akin personally, di ba? Siguro kung sa sarili mo, no, pwede mo siyang gamitin kasi you will feel closer. But Yes. if you are already using it outside where people might misunderstand it, no, medyo magiging careful na tayo. Halimbawa yung Mama Mary, yan naalala ko yan. Sa Pilipinas, lagi natin tinatawag si Mama Mary na Mama Mary. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa, pag sinabi mong Mama Mary, nagugulat sila kasi they do not use that term. So kapag pumunta ka doon, syempre mag-iingat ka rin na ang sinasabi ko Mama Mary, si Virgin Mary. Yan. So I think ganun din. Kailangan din nating tignan yung context, no, kung saan natin ginagamit. No, kalawa, yung Papa G, para kung minsan sa ibang masakit sa tenga, wag na lang natin gamitin. Sa inyo na lang, sa context na lang ninyo. Opo. And sometimes if it is associated with, kasi parang tunog DJ yan, di ba? Or tunog ganito, baka mas ma-misinterpret and it might even be seen as not being respectful. Siguro di ba? kasi nanggagaling din yan dahil yung napanood sa channel to dati, si Bro. Si bro. Si Yung mga Siguro context nanggagaling na- yun na parang gusto nila dahil tinatawag natin kapatid si Kristo, pati si bro. bro. Naging matunog ito, no? Na tinatawag mo, "Uy, bro, ay, alam mo na, yung mga batang maliit. I think Minsan pagka yung- ganun, maraming nakakaalam kasi. Pero kapag ikaw lang, baka ma-misunderstand. Oh, no? at siguro Father, magandang pag-aralan niya ng mga theologians kasi nauuso na rin ngayon yung Pinoy version na Bible. Old Testament. Another topic yan, attorney. Kung pag-uusapan lang din po yung mga ganun pong Yes, mga oo. language, yun Yung nga, meron yung Pinoy version. no? May na, Old at saka may New kakaiba. Testament Yun na na. rin yun ngayon. So ha? bago tayo pumunta doon sa pinakahuli nating pagbibigay natin mensahe, attorney, may tanong last na Wow, question sa ating pumapasok pa phone. rin. ha? Yes. Salamat po. Questions. Ano po bang canonical sanctions ang pwedeng ibigay sa mga blasphemous offenders o yung mga nagsasalita hindi maganda sa simbahan? Kung canonical, Father, di po ako nag-aral ng canon law. So, baka po kayo Kailangan ang... ba natin itanong yan sa mga canon law? Civil lawyer po ako. Sa mga canon lawyers. Paging po yung mga canon lawyers. Pero ang sinasabi lang po natin, pag blasphemous po, dahil lalo po sa ating mga Katoliko, sa mga Kristiyano, ay naging offensive lalo to kapag marami nakakarinig, nagiging skandalo siguro. At maraming nakikinig, nai-iskandalo, lalo siguro sa tao na nagsasalita nun. Sino ba yung taong din yon? Marami siguro canonical implications o sanctions at siguro sa ibang topic. Ibang natin topic yan. Pero i-pag-usapan. pinakamaganda siguro when we talk about sin, di ba? Pinakamahalaga dyan, bukod dun sa tanungin natin yung sanction, itanong natin paano magbalik loob, di ba? And the sacrament of reconciliation is very important dun sa pagkakataong iyan, no? Kasi tayo bilang mga pare, no, nakakarinig din tayo ng confession ng ganyan, yung using the name of the Lord in vain, no? So I think yun ang mas mahalaga. Paano mas nating mapapalapit yung mga tao through the sacrament of Salamat po. reconciliation. Sa huling mensahe po natin, bibigay na po natin dahil wala na po tayong oras. Wow. Ang ating huling mensahe sa ating mga nakikinig. Attorney, mauna po tayo.
Maraming salamat again, Father Dexter, Thank Father you, Paul, Attorney, sa Thank you, Attorney. inyong pag-invite Being sa akin. here. Sana marami pa ang ano natin, Father, kasi kami sa Singles for Christ, we have expressed our willingness to join you Ayan, in this ako, maraming salamat program to sa support Singles for this Christ. program. Maraming salamat po. May mensahe po May kayo ano ka dito ba? sa- Final words. Final Sa topic word, po natin. yung atin pong pinag-usapan dito na meron po tayong mga karapatan at yung karapatan natin ay pwede po nating i-exercise as long as hindi po tayo nakaka-offend, hindi po tayo create ng bad impression or makaka-apekto tayo sa karapatan din naman ng yung iba. So ating i-exercise ang ating right with that awareness that we also have to respect the rights of others. Maraming salamat, Attorney Brian. Ako, Father, siguro babalikan ko yung yung isang natutunan ko rin dito is yung idea siguro ng responsible freedom. No, na sa social media ngayon, we are responsible, we are free, no? We are free to post anything, we are free to share anything, we are free to like everything, pero let's be responsible. Now that the church is having a transition from the community to the online, then going out to the community. Sana as we are engaging ourselves, our ministry online, no? Sana ito rin mag-push sa mga tao na to go out of the community and we use it as an avenue to catechize people. Kaya po ginagawa natin to, di ba? Not really to give our opinions or to give our siguro mga negative connotations on the issue of Puerto Loca Vega, but there is an awareness, no? That bilang mga Katoliko, part pa rin ng vocation natin as communicators to be responsibly free and to uphold that freedom in social communication. Yun. Father Paul. Sa akin siguro parang reminder na lang no sa ating mga tagapakinig na yung panalangin na Ama namin o Our Father, no, kung minsan dahil palagi nating dinadasal, nawawalan na yung ating sense of reverence, no, parang nagiging puro salita lang siya, no. And I think itong nangyaring ito, it's a wake-up call, no, para mas ma-appreciate natin itong panalangin ito na si Kristo mismo ang nagturo. At ganun din, magkaroon tayo ng renewed sense of relationship. No? Dahil when we pray the Our Father, it's actually renewing our relationship with God, our Father, we, His children, and yung mga nakapaligid sa atin as our brothers and sisters. So doon pa lang sa dasal na yan, sana pag dinasal natin sa susunod, mas ma-appreciate natin, mas manamnam natin yung bawat salita, na sa ganun hindi nasasayang yung dasal, bagkos talagang tumitimo sa puso natin at nakukuha natin yung biyaya na ibinibigay ng dasal na yan sa atin. Maraming salamat, Father Paul. Ang panalangin, ang ating pagsamba, ang ating paggalang sa ngalan ng ating Panginoon ay kailangan nating mataintim natin na igala, no? At isabuhay pala, ating isabuhay. Subalit ang kailangan din natin bilang mga Katoliko, no? Ay sabi din ni attorney kanina, no, kailangan din natin makinig doon sa synodality. Dahil minsan masyado tayong, no, sa ating mga Kristiyano nagiging judgmental din tayo sa ibang tao. Masyado nating binababa yung tao. Baka naman hindi na tayo nakikinig sa ibang tao. Marunong tayong magpatawad, marunong tayong makinig, at baka may mga tao tayong natatakot lang na magsalita ng kanilang mga opinyon. Siguro hindi natin kailangan na batikusin, no, na parang na lugbok na nga siya, talagang tatapak-tapakan mo pa. Tama na, no? Kailangan din nating ipanalangin kahit sinabi na ating Panginoon, love your enemies, no? Mahalin natin ang ating mga kaaway. Ganon din siguro ang ating ibigay kay Puerto Loca Vega. Ipanalangin natin siya, bigyan natin ng pagkakataon na magbagong muli. Ipanalangin natin ang mga taong nalalayo sa landas ng Panginoon. Kailangan natin ibalik sila sa simbahan. Kaya muli, no, nagpapasalamat tayo sa Yes lahat po. ng mga nakinig sa ating programa, sa ating Usapang K, Usapang Katisismo, at iniimbitahan po namin kayo ulit, no, na samahan kami sa susunod nating episode, no. So ang ating programa is every First and third Monday, no, dito sa ating Radio Maria Philippines, 8 p.m. to 9 p.m. no. So, Maraming salamat po at makikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang K. Good night, everyone. Good night.